Pero nakulong ka. Nakulong ako. Gano'ng Ang katagal? daming kinaso sa akin. Diyos ko po, kung ano-ano kinaso sa akin eh. Paano nga ba nauwi sa kulungan ng isang PBA superstar na minsang kinatatakutan ng buong liga? Si Paul Bong Alvarez ay dating isa sa pinakamalalaking pangalan sa Philippine basketball. May record, may kampeonato, milyon-milyong piso ang kinikita at halos lahat ng pangarap ng isang atleta ay nasa kanya na. Sa loob ng basketball court, isa siyang bayani. Ngunit sa labas ng court, unti-unting bumaligtad ang kanyang buhay. Napalitan ng mga kaso, bisyo at kontrobersya ang kanyang mga tagumpay. Paano nga ba nangyari ang matinding pagbagsak ng dating tinaguriang Mr. Excitement? Ito ang kanyang kwento. Bago siya naging PBA superstar, lumaki muna si Paul Bong Alvarez sa Quiapo, Maynila, kung saan nagsimula ang kanyang hilig sa basketball. Dahil sa kanyang bilis, lakas at pambihirang talon, mabilis siyang nakilala habang naglalaro para sa San Sebastian College Recoletos. Tinulungan niya ang Stags na manalo ng NCAA Championship at dahil sa kanyang husay, ay napabilang din siya sa Philippine National Team bago tuluyang mapili sa 1989 PBA Draft. Noong 1989 PBA Rookie Draft, pinili siya ng Alaska Milkmen bilang 3rd overall pick. Mula sa unang season pa lamang ay kitang-kita na ang kanyang potensyal. Hindi siya natatakot umatake sa basket kahit mga import ang nakaharang. Ang kanyang explosive drives, acrobatic layups at matitinding slam dunk ang nagpahanga sa mga manunood. Hindi nagtagal ay tinawag siyang Mr. Excitement, isang bansag na hanggang ngayon ay bahagi na ng kasaysayan ng PBA. Ngunit ang larong tuluyang nag-ukit sa kanyang pangalan sa kasaysayan ay nangyari noong April 26, 1990 laban sa Formula Shell. Sa gabing iyon ay tila wala siyang kapag-uran. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa bawat hawak niya ng bola ay may posibilidad na maka-score. Mula unang quarter hanggang sa huling buzzer ay halos walang depensang makapigil sa kanya. Sunod-sunod ang kanyang drives, jump shots, fast break layups at matitinding dunk. Nang matapos ang laro ay nagtala siya ng 71 puntos, isa sa pinakamataas na puntos na naitala ng isang lokal na manlalaro sa kasaysayan ng PBA. Mas lalo pang namangha ang basketball community nang malaman na wala siyang naipasok na kahit isang 3-point shot. Ipinakita niyang kaya mong dominahin ang laro gamit ang tapang, bilis at determinasyon. Noong 1991 ay naging mahalagang bahagi siya ng unang kampyonato ng Alaska. Bukod sa pagiging scorer, isa rin siyang maaasahang depensibong manlalaro at madalas na inaatasang bantayan ang pinakamahusay na offensive player ng kalaban. Sa mga panahong iyon, marami ang naniniwalang isa siya sa pinakatalentadong lokal na atleta ng kanyang henerasyon. Ngunit habang nasa rurok siya ng kanyang karera, dumating ang unang malaking dagok. Nagtamo siya ng malubhang Achilles tendon injury, isang injury na madalas nagtatapos sa karera ng isang atletang umaasa sa bilis at talon. Marami ang nag-akalang hindi na siya makababalik sa dati niyang laro. Ngunit matapos ang mahabang rehabilitasyon ay nakabalik siya sa PBA at 2 beses pang kinilalang Comeback Player of the Year. Isa itong patunay na hindi madaling sumuko si Bong Alvarez. Habang tumatagal ang kanyang karera, naging palipat-lipat siya ng kuponan. Mula Alaska ay naglaro siya para sa Santa Lucia, Formula Shell, San Miguel, Ginebra, FedEx, Talk and Text at Red Bull. Noong 1999 ay lumipat din siya sa NBA. Bagamat isa pa rin siyang malaking pangalan, hindi na maikakailang unti-unti nang bumababa ang kanyang laro dahil sa mga injury at paglipas ng panahon. Ngunit ang tunay na kalaban ni Bong Alvarez ay hindi pala ang mga depensa sa loob ng basketball court. Ito ay ang mga problemang unti-unting sumira sa kanyang personal na buhay. Habang humihina ang kanyang basketball career, nagsimula namang lumakas ang mga balitang hindi na tungkol sa kanyang mga record o kampyonato. Ang dating laman ng sports pages ay naging laman na ng mga ulat ng pulisya at telebisyon. Noong 2007 ay naging malaking balita ang kanyang pagkakaaresto kaugnay ng isang insidente na kinasangkutan ng isang taxi driver. Ayon sa mga ulat noong panahong iyon, nauwi sa pisikal na komprontasyon ang kanilang alitan.
Habang nasa himpilan ng pulisya ay nagkaroon din ng hiwalay na komprontasyon sa mamamahayag na si Gretchen Malalad. Pasimple rin niyang siniko sa panga si Malad. Inapon at kinumpronta ni Malad si Alvarez. Ang mga larawang iyon ay mabilis na kumalat sa telebisyon at naging malaking dagok sa kanyang reputasyon. Noong Oktubre 2016 ay muli siyang naaresto matapos ang isang insidente sa isang bar sa Quezon City na nauwi sa kasong may kaugnayan sa pananakit. Muli na namang naging sentro ng balita ang dating PBA superstar. Ngunit ang pinakamabigat na yugto ay dumating noong 2017. Noong April ay inaresto siya sa Baguio City matapos siyang ireklamo ng kanyang live-in partner sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Makalipas lamang ang ilang buwan, habang isinisilbi ng mga pulis ang isang warrant sa hiwalay na kaso, sinabi ng mga autoridad na nakasamsam sila ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia sa Quezon City. Dahil dito ay naharap siya sa mga kasong may kaugnayan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang dating Mr. Excitement, na minsang pinapalakpakan ng libu-libong fans, ay ngayon ay nakitang humaharap sa serye ng mga kasong legal. Ngunit hindi lamang ang kanyang pangalan ang naapektuhan. Unti-unti ring bumagsak ang kanyang buhay pinansyal. Sa mga panayam pagkalipas ng mga taon, inamin niyang umabot sa humigit kumulang 500,000 kada buwan ang kanyang kinikita noong kasagsagan ng kanyang PBA career. Napakalaking halaga nito noong dekada 90. Dahil dito ay nakabili siya ng mga bahay at iba pang ari-arian at namuhay ng marangya. Ngunit aminado rin siyang hindi siya naging maingat sa paghawak ng kanyang pera. Marami sa kanyang mga nabili ay hulugan at hindi siya nakapag-ipon para sa panahon ng pagre-retiro. Nang bumaba ang kanyang kita, nahirapan siyang tustusan ang kanyang mga obligasyon. Kasabay nito ay inamin niyang nalulong siya sa bisyo at nawalan ng disiplina. Dahil sa mga kontrobersya, lumiit ang kanyang mga oportunidad bilang coach, trainer at basketball personality. Nadagdagan pa ito ng mga gastusin sa abogado, piyansa at iba pang legal na usapin hanggang sa unti-unting maubos ang kanyang mga naipundar. Sa kabila ng lahat ng ito, dumating ang panahong nagpasiya siyang baguhin ang kanyang buhay. Sa iba't ibang panayam ay hayagan niyang inamin ang kanyang mga pagkakamali at sinabi niyang ang pagkawala ng disiplina ang pinakamalaking dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa halip na itago ang kanyang nakaraan, ginagamit niya ito bilang aral sa mga kabataang atleta. Unti-unti siyang bumalik sa basketball sa pamamagitan ng exhibition games at basketball clinics, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang karanasan sa mga kabataang atleta. Sa huli maaalala si Paul Bong Alvarez sa dalawang dahilan bilang Mr. Excitement na nagtala ng makasaysayang 71 points sa PBA at bilang isang dating superstar na bumagsak dahil sa mga maling desisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy niyang pinatutunayan na posible pa ring bumangon at magsimulang muli.